Diyan po pumupunta sa gilid ng US Embassy. Diyan po kami, diyan po nagsuswimming. Taga Sampaloc po kami. Diyan ako, I was born, grew up in Sampaloc. Ayan po ang pinakamalapit pag hindi po kami dadali ng aming magulang sa Cavite or Batangas during summertime. Sa totoo po, yung Dolomite na yan, andyan po, white sand po talaga nung araw yan. Ma'am, white sand po talaga yan, okay? To inform you sa inyong kaalaman, white sand po talaga yan, lugar na yan, yung area na yan. So, wala naman po kayong ganong oras, dahil ito lang po ang sinadya ninyo. Yan po Dolomite, ay yan po yung ginagamit sa aquarium ng mga tao na meron pong alagang mga isda, kung ano mga species na nakalagay po sa aquarium. So hindi po harmful yan. Kung yan po ay harmful, ang Department of Health ay hindi nila papayagan kung sino mang ahensya ng gobyerno ang gumawa po niyan. So pinag-aralan po nila yan. I'm not expert na katulad nyo, kung maaaring may kinalaman, yan po ay napayagan. And Manila, hello sir, magandang hapon po. Manila nowadays is composed of 17 different cities, and Quezon City is the first. Sino po yung mga taga Quezon City rito? The first real capital of our country is Quezon City, named after our second Philippine President, Manuel L. Quezon. The widest, the biggest city in Philippines, almost in the whole world, bagamat nadeklara po ang Davao, because Davao was declared as the biggest, widest city sa Pilipinas. Sorry, no? Sa Pilipinas po, dahil yung slope ng kanilang bundok ay dinamay at yung tinatawag na kami mahirap pero meron po kaming nakakain. At yung mga bagay na yon, less crime nung araw. Sorry po, less crime. Sa totoo naman po, less crime. Kaya lang po nangyari, nagkaroon tayo ng sinasabing military takeover sa Pilipinas or declaring martial law. Mga ka-YouTube, subscribe na kay Vincent Tabige. Ito, ayan o. Subscribe. And press the bell. The former Philippine strongman Ferdinand Marcos, who was in power for 21 years, he declared martial law para lang po sa akin, honest to goodness po sa inyo, sa sarili ko lang po to, he saved the country and the Filipino people against to the communism. At ang ating mga kababayang Pilipino na napunta po sa left leaning or diniklara sila or they were mga komunista, hindi naman po gusto ng mga ating kababayang Pilipino na makakaliwa na ang bawat Pilipino po ay may dalang maliit na bowl at nakapila para kumuha ng porridge or lugaw. Yan po talaga ay communism type po yan. Hindi po yung ganon. Ang makakaliwang kababayan po natin, they have ideology. Tandaan po natin, meron po silang ideolohiya na pinaglalaban. So, and sad to say, andyan lang po ang US or American Embassy kasi po, yung tinatawag na Treaty in Paris noong 1937, nag-apirmahan. Sa totoo po, ito ay check ninyo. Anytime dapat pwede po tayong pumunta sa Amerika with dual passport, American or Philippine passport, dahil po yung pinirma nila na tayo ay bahagi ng bansang Amerika. Hindi po nangyari. Bagamat allied po tayo, no? Kaya ang pinaglalaban po ng ating mga kababayan na makakaliwa, yung policy na ibinaon sa atin, sa utak ng ating mga liderato, ng taong naggobyerno sa ating bansa, na sa atin po pina-apply. Parang naging tolerable, overwhelmed sila. Kaya po, pasensya, pag paumanin, nagkagewang-gewang ang ating bansa dahil sa dikta ng, katulad nga na sinabi ko, Amerika. Luckily, si President Duterte po ay gumagawa ng paraan. Kung inyong malalaman, siya lang po ang naging presidente sa Pilipinas na hindi pumunta sa Amerika when he was invited by the American government or American president na manumpa. Pero karamihan po ng presidente natin sumumpa. So sa pagsumpa po na yon,
andyan na po yung pangyayari na dapat natin sundin. Yung mali pala na sa ngayon ay namumulat tayong mga Pilipino na kababayan ko. Mabubuhay naman po tayo. Tatakbo po yung ekonomiya natin kung wala naman po sila. Kaya hindi po natin dapat sisihin yung mga kababayan nating Pilipino mag-aaral sa iba't ibang universidad na namundok dahil maaring nag-research sila, may napasa. At ito nga, inaccuse natin na makakaliwa. We must not blame them dahil meron po silang pinaglalaban na ideolohiya. Huwag lang pong gamitin, tanggapin yung ipinag-uutos ng mga kanoto. Yun lang po sa aking kaalaman eh. Kaya nga po nagkaganyan tayo, no? Kaya nga po hindi natin masisisi. Those street parliamentarians, thousands of them, sinisigaw, down for Americans. Kung pag-aaralan natin, meron po silang karapatan. We are in a free country at alam nila yung sinisigaw nila. Kaya lang po, sa mga kababayan natin, bulag po sa katotohanan. So, uulitin ko po, kung meron po sa inyo, I am asking your humble heart or a little amount of donation from your heart, humanitarian bamboo and in Sasako. Nipa and bamboo were the first. Manila Cathedral was built or erected in 1521 po. 1521 when the first bamboo and Nipa Manila Cathedral Church was built. From 1571 to 1581, in the span of 10 years, napalitan po siya. Yun na po yung makikita natin ngayon na gawa sa bato, sa bricks, from 1581 up to the present time. Yan po ay pangwalo, no? Aside from the bamboo and nipa, yan po ay pangwalo na bricks up to the present time. Anyway, yung po mga bagong dating at yung nandito, I hope you are enjoying listening. Ingat po tayo, ma'am, sir. You are enjoying listening and having some information tungkol po sa ating bansa, sa ating history. If there is some love offering na manggagaling po sa inyo at ibabahagi niyo sa akin, ay maraming salamat po. As I made mention lately, marami po tayong kababayang Pilipino at ang ating bansa, ang ating ekonomiya was damaged, affected at talagang nasadlak sa kahirapan at nawalan po ng mga hanap buhay o trabaho ang marami sa atin na katulad ko. So I am doing this voluntarily even though na I am personally helping, promoting our historical country in connection with the tourism industry since 1975 po. So magpapasalamat po ako sa inyo kung meron po kayong konting naiintindihan, nalalaman tungkol sa akin, tungkol po sa ating historical ng ating bansa or history. Doon po sa Intramuros, babalikan natin, ang makikita niyo po sa loob, the biggest Catholic Church or Cathedral Church, which is Manila Cathedral, San Agustin Church, at yung bunker po. Bunker ni General Douglas MacArthur during Second World War, na nandun po outside of the wall, but included to the perimeter. Yung palang Great Wall of the Philippines, or Great Wall of Intramuros, is composed of almost 4.5 kilometer long round wall po. Ang nagdesign po niyan, si Miguel Lopez de Legazpi, na namatay din po sa loob ng Intramuros dahil sa kanyang sakit. Kung gusto niyo pong makita ang kanyang tomb, papasok po kayo sa loob ng San Agustin Church, nandun po sa bahaging kaliwa, nandun po yung kanyang tomb o yung kanyang nicho. Ang maganda lang pong naibahagi para sa akin ng mga Kastila, during the time in 15th century up to the present time po, yung pong na-develop lang po ang kaalaman ng ating mga forefathers
mga ninuno sa kanilang pagdarasal, paniniwala. Yun lang po ang maganda para sa akin na isang naituro na ibahagi. We knew, na alam naman natin, during the Spanish era ay napakabagsik, napakalupit ng mga Kastila because ano po sila, stricto sila. They are disciplinarian people. Kaya, I am 73 years old. During my younger days, inabot ko po yung 6 o'clock. Pag na-late ka, sa harap ng altar kasama ang pamilya mo, luluhod ka sa munggo, is facts, totoo po yun. Ganun sila ka-disciplinarian po, totoo po yan. At ayaw ng ating matatanda na makakain ang buong pamilya na kulang ng isa. So, etong attitude po na to ay namana natin sa Kastila. Ang kaugalian na ito ay maganda. Maganda po ito. At meron po tinatawag na yung discipline ay sobrang stricto, no? So, kami po, yung mga past 40s, after the war, panig, masasabi ko, I would say, I really discipline myself up to the present time, and I became a disciplinarian, 8 children. Anyway, we're going to talk about the global pandemic na nangyari po sa buong mundo. If you remember, if you can recall, in September 1st, 1803, sa bansang Europe, sa Espanya, nangyari po itong pandemya na to. Almost 25,000 locals or our co-country Filipino people po ang naapektuhan ng pandemyang ito na galing sa Spain. September 1st, 1803, and King Charles IV. King Charles IV po ay pinadala niya si Dr. Feliciano Javier de Balmis with the vaccine to come para pumunta sa ating bansa para tulungan, gamutin. Yung sinasabi kong binanggit ko na kulang-kulang sa 25,000 Pilipino ang nahawahan. Yung iba po ay mga namatay. Pero mas marami pong gumaling. It happened in 1803 of September 1st. Dr. Feliciano Javier